Naitanong mo na ba sa Diyos ang isang sagot? Pero katahimikan lang ang narinig mo. Naramdaman mo na bang nagdasal ka, umiyak ka, nagsumamo ka, at tila parang hindi siya nakikinig? Ilang beses mo nang hinanap ang malinaw na direksyon, ngunit lalo lang naging malabo ang landas. Sa ganitong mga sandali ng kawalan at bigat ng kalooban, marami ang sumusuko sa pananampalataya at iniisip na iniwan na sila ng Diyos. Ngunit ang totoo, ang katahimikan ng Diyos ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa libong salita ng tao. At kung sasabihin ko sa iyo na ang hindi ng Diyos ay madalas na pinakamatibay na tanda na siya pa rin ang may hawak ng lahat, maaaring hindi mo agad mapansin, pero habang umiiyak ka para sa mabilis na sagot, isinusulat na ng Diyos ang isang kinabukasang hindi mo man lang kayang pangarapin. Ang problema, hindi laging dumarating ang sagot ayon sa iniisip mo. Minsan, ang direksyon ng Diyos ay masakit, nakakalito at nakakatakot, pero sa huli, ito ang nagliligtas ng iyong kaluluwa. At ngayon, matutuklasan mo na ang paraan ng kanyang pagtugon, ang siyang susi na naghihiwalay sa pagkawasak ng iyong buhay at sa katuparan ng kanyang layunin para sa iyo. Naipasok mo na ba sa isip mo kung bakit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tila nananahimik kapag tayo'y dumadaan sa pinakamabibigat na pagsubok? Bakit may mga oras na umiiyak tayo para humingi ng direksyon, naghahanap ng tanda, nagmamakaawa ng sagot, ngunit ang tanging natatanggap natin ay katahimikan? At kung sabihin ko sa iyo na madalas, ang katahimikan na yan ang pinakamalinaw na sagot na maaari mong matanggap? At kung sabihin ko na ang hindi mo narinig ay maaaring mismong presensya ng Diyos na gumagawa ng bagay na higit pa sa iyong inaasahan? Ipinapakita ng salita ng Diyos ang isang bagay na mahirap tanggapin pero lubos na nagpapalaya. Hindi siya sumasagot ayon sa inaasahan ng tao. Sumasagot siya ayon sa kaniyang walang hanggang kalooban. At ibig sabihin nito, maaaring salungatin ng kaniyang direksyon ang iyong mga nais, sirain ang mga plano mo at dalhin ka sa mga lugar na hindi mo gustong puntahan. Pero sa huli, ililigtas ka niya mula sa mga bangin na hindi mo kailanman makikita mag-isa. Pag-isipan mo, ilang beses ka nang nanalangin para sa isang bukas na pintuan pero isinara ng Diyos ang lahat ng daan? Ilang beses kang naghanap ng kumpirmasyon, ngunit tanging katahimikan ang natagpuan mo. Hindi kaya doon mismo sa katahimikan, hinuhubog niya ang iyong pananampalataya para sa isang mas dakilang layunin. Ang totoo, mayroong nakatagong sikreto sa banal na kasulatan, nakakaunti lamang ang nakakakita. Hindi laging sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita, nakikitang tanda o agarang himala. Madalas, sumasagot siya sa pamamagitan ng katahimikan na paghihintay o maging ng isang hindi. At ang hindi na masakit sa iyo ngayon ay maaring siya ring hindi na magliligtas sa iyo bukas mula sa pagkawasak. Pero mahirap tanggapin ang katotohanan ito dahil tinatamaan nito ang ating pagkabalisa, ang ating pagnanais na kontrolin ang hinaharap at ang pagnanais natin ng agarang kasiguruhan. Sanay na tayo sa mabilisang sagot. Pindot at agad may resulta, order at agad may delivery, salita at agad may tugon. Pero ang kaharian ng Diyos ay hindi ganon. Sa kaharian, oras niya ang mahalaga, sagot niya ang masusunod, at maging ang katahimikan ay kaniyang paraan. Kaya itanong ko sa iyo, handa ka na ba talagang marinig ang sagot ng Diyos? At higit pa doon, handa ka bang marinig ang sagot na maaring walang kinalaman sa iyong inaasahan? Dahil baka hindi niya nais ibigay ang gusto mo, kundi ang bagay na magliligtas sa iyong buhay. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano sumasagot ang Diyos kapag humihingi ka ng direksyon. Makikita mong hindi ito laging ayon sa iniisip mo, ngunit eksaktong ayon sa pangangailangan ng iyong kaluluwa. At kung bubuksan mo ang puso mo, maaaring ito ang simula ng pagbabago espiritual na matagal mo nang hinihintay. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan ka sa isang simpleng ngunit makabuluhang bagay. Isulat mo rito sa mga komento ang isang maikling panalangin o kahilingan ng direksyon. Maaari itong ganito:
Panginoon, patnubayan mo ang aking mga hakbang. O Diyos, ipakita mo sa akin ang tamang daan. Hindi lang ito basta komento, ito'y isang hakbang ng pananampalataya. Ito'y isang pampublikong pagpapahayag na nagtitiwala ka na sasagot ang Diyos. At huwag mo ring kalimutan i-like ang video na ito. Alam mo kung bakit? Dahil bawat like ay tumutulong para makarating ang mensaheng ito sa isang taong maaring nasa bingit ng pagkawala ng pananampalataya, handa ng sumuko. Kapag nag-like ka at nag-subscribe, hindi lang ikaw ang nagpapalakas sa channel na ito. Tinutulungan mong maikalat ang salita sa mga taong walang madaling access sa simbahan o sa isang kaibigang masasandalan. Dito, bawat click ay higit pa sa kilos. Ito'y isang ministeryo, isang binhi ng pag-asa na itinatanim sa mga pusong hindi mo pa nakikilala. Nais kong maintindihan mo ang isang napakaseryosong bagay. Ang pinakaimportanting bahagi ng mensaheng ito ay paparating na. At maaring sa susunod na bahagi ng video, matagpuan mo ang susi espiritual na magbubukas ng sagot na matagal mo nang idinadalangin. Hindi ito eksaherasyon. Madalas, inilalaan ng Diyos ang punto ng pagbabago para sa mga nananatiling tapat hanggang sa huli. Kaya huminga ng malalim, buksan ang puso at maghanda dahil magsisimula na ang pag-aaral ng Biblia. Kapag iniisip natin ang humingi ng direksyon sa Diyos, madalas pumapasok agad sa isip natin ang isang dasal na instant na para bang sasagot siya kaagad. Maririnig natin ang kanyang tinig o makakakita tayo ng malinaw na senyales. Pero ipinapakita ng Biblia na iba ang kanyang paraan. Kadalasan, ang sagot ay dumarating sa paraang hindi inaasahan. Minsan pa nga ay nakakailang o masakit. Isang napakalalim na halimbawa ang nasa Jeremias 33:3. Nang sabihin ng Diyos, dumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at mahiwagang bagay na hindi mo pa nalalaman. Pansinin ito, hindi ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ang eksaktong sagot na gusto nating marinig. Ipinangako niya na ipapakita ang mga bagay na hindi natin alam. Ibig sabihin, maaaring salungat sa ating pag-iisip ang sagot niya, maaaring sirain ang ating mga inaasahan at minsan ay tila parang pagtanggi. Ngunit sa katotohanan, iyon ay isang revelasyon na magbabago ng ating lakad kasama siya. Isipin mo si Abraham. Naghahanap siya ng malinaw na direksyon para sa kanyang buhay at sinabi lamang ng Diyos, lumabas ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Genesis 12:1. Mapapansin mo, hindi siya nagbigay ng mapa, hindi niya ipinaliwanag ang lahat ng detalye, at hindi niya binigyan ng kumpletong plano si Abraham. Isang utos lang, umalis, at kailangan ni Abraham na magtiwala sa proseso. Malinaw ang sagot ng Diyos, pero hindi ito detalyado. At ang simpleng umalis na yon ang nagbago kay Abraham hanggang maging ama siya ng isang bansa. Ngayon, isipin mo naman ang sarili mong buhay. Ilang beses ka nang humiling sa Diyos na ipakita niya ang buong destinasyon, pero ang ibinigay niya lang ay ang unang hakbang. Ilang beses ka nang nanalangin para sa buong mapa, pero 1 metro lang ang nililiwanagan niya sa harap mo. Hindi ito kapabayaan. Ito ang pagtuturo ng Diyos. Ipinapaalala niya sa atin na lumakad ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa nakikita. Ang totoo, kapag humihingi tayo ng direksyon, madalas gusto natin ng kontrol. Gusto natin ng garantiya, ng mga patunay, ng lahat ng detalye. Pero sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng paganyaya sa atin na umasa sa Kanya, hindi sa nakikitang daan. At dito nagsisimula ang pinakamalaking laban sa pagitan ng ating pagkabalisa at ng pagtitiwala sa tamang oras ng Diyos. Isipin din si Moises. Nang tawagin siya ng Diyos para palayain ang Israel, nagtanong siya, sino ba ako para humarap kay Faraon? Nais ni Moises ng mga detalye ng katiyakan, ngunit ang sagot ng Diyos, ako'y sa iyo. Exodo 3:11-12. Muli, walang 10 pahinang plano. Ang ibinigay niya ay presensya. Hindi paano mangyayari ang sagot, kundi sino ang kasama mo.
Marahil ngayon ay humihingi ka rin ng direksyon mula sa Diyos sa iyong trabaho, relasyon o buhay espiritual. Gusto mo ng mga detalye, petsa, pangalan, lugar. Pero baka ang sinasabi lang ng Diyos ay magtiwala ka, ako'y sa iyo. At iyon ang pinakadakilang sagot. Dahil ang presensya niya ay higit na makapangyarihan kaysa anumang detalye, kaya tanungin mo ang sarili mo, baka ba napagkakamalan mong pagtalikod ang kanyang katahimikan? Baka iniisip mong nakalimutan kanya kapag natatagalan ang sagot? Ang katotohanan, habang naghihintay ka, hinuhubog niya ang iyong puso upang maging handa sa biyayang ibibigay niya. Sapagkat mas masakit kung ibigay niya ang bagay na hindi ka pa kayang dalhin. Kaya bawat oo, bawat hindi, at bawat katahimikan ay may dalang direksyon. At ang direksyong iyon, kahit hindi laging logical sa isip ng tao, ay perpekto para sa pusong nagtitiwala. Ngunit kung laging sumasagot ang Diyos, bakit minsan parang napakasakit ng kanyang tugon? Tila tinalikuran niya tayo. Isulat mo sa mga komento, Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyong direksyon. Ang simpleng panalangin na ito ang maaaring kulang sa iyong araw. Sa susunod na pagkakataon, matutuklasan natin kung paanong ang sakit ng isang hindi inaasahang sagot ay maaaring simula ng pinakamalaking tagumpay espiritual sa iyong buhay. Isa sa pinakamahirap tanggapin na katotohanan ay na minsan ang sagot ng Diyos ay pagtanggi. At wala nang mas masakit para sa pusong sabik kundi ang marinig mula sa Diyos. Hindi, tingnan ang karanasan ni Apostol Pablo. Sa 2 Corinto 2:7-9, ikinuwento niya na 3 beses siyang nanalangin na alisin ng Diyos ang tinik sa kanyang laman. Isang bagay na labis na nagpapahirap sa kanya. Nakiusap siya na nikluhod, lumuhod sa panalangin, ngunit ang naging tugon ng Diyos ay nakagugulat. Sapat na sa iyo ang aking biyaya sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Maiisip mo ba ang tagpong iyon? Isang taong nakakita na ng mga himala, nakaranas ng mga hindi pangkaraniwang pahayag, ngunit ngayon ay nakaririnig mula sa Diyos. Hindi ko aalisin ang iyong sakit. Bibigyan kita ng lakas para mabuhay kasama nito. Ito'y nakabibigla sa ating lohika. Gusto natin ng Diyos na agad nag-aalis ng balakid, agad nagpapagaling, agad nagbubukas ng pinto. Ngunit kadalasan, pinipili niya na bigyan tayo ng biyaya upang makatawid sa lambak, imbes na alisin ang lambak sa ating daraanan. Isipin mo kung ilang beses mo nang naranasan ito. Humingi ka ng sagot, ngunit hindi nagbago ang sitwasyon. Nanalangin ka ng pagliligtas, ngunit nanatili ang sakit. At gayon pa man, nanatili kang nakatayo. Ibig sabihin, ang tugon ng Diyos ay nangyayari na sa loob mo, hindi sa paligid mo. Pinakamasakit minsan ang sagot na, hindi pa ngayon. Ang paghihintay na ito, ang madalas pinakamabigat. Dito pumapasok ang pagdududa, ang pagkabalisa, ang tukso na sumuko. Ngunit dito rin tayo hinuhubog ng Diyos. Tinuturuan tayong umasa, pinalalakas tayo ng tahimik. Balikan natin ang kwento ni Lazaro sa Juan 11. Nagpasabi sina Marta at Maria kay Jesus, Panginoon, may sakit ang iyong minamahal. At ano ang ginawa ni Jesus? Nanatili pa siya ng 2 araw sa parehong lugar. Nahuli ang tugon. At sa pagitan ng panahong iyon, namatay si Lazaro. Ngunit nang dumating si Jesus, inihayag niya ang isang mas dakilang himala kaysa paggaling, ang pagkabuhay na muli. Ang pagkaantala ni Jesus ay hindi kapabayaan kundi layunin. Ang pagkaantala ay nagbukas ng daan para sa isang mas makapangyarihang pahayag. Ganyan din ang hindi ng Diyos. Maaari itong maging pagliligtas. Ang Gethsemane ay maaaring paghahanda at maging ang katahimikan ay maaaring proteksyon laban sa mga pagpili na magdadala sana sa atin sa kapahamakan. Baka ngayon, ikaw mismo'y dumaraan sa ganoong yugto. Nanalangin ka para sa relasyon, ngunit tila walang tugon. Humingi ka ng trabaho, ngunit hindi bumukas ang pinto. Nagsumamo ka ng himala, ngunit walang nagbago. Ang hindi mo lang nakikita, inaayos niya ang mga pagkakataon na kung nangyari nang wala sa oras, baka mas lumubog ka.
Hindi niya binabaliwala ang iyong panalangin, pinalalawak niya ang layunin. Mahirap tanggapin na hindi laging ayon sa ating hiling ang tugon ng Diyos. Ngunit ito'y laging naaayon sa ating pangangailangan. At kapag natutunan mong magpahinga sa katotohanan iyon, unti-unting nawawala ang bigat ng pagkabalisa. Maiintindihan mo na ang Diyos ay hindi utusan para tuparin ang ating gusto, kundi isang ama na gumagabay sa kanyang mga anak sa pinakamainam na daan, kahit hindi agad natin nauunawaan kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo. Isipin mo kung ilang buhay pa ang naghihintay makarinig ng natanggap mo ngayon. Sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng channel na ito, nakikibahagi ka sa pagpapalaganap ng pag-asa na tahimik na umaabot sa mga puso. Bawat bagong miyembro ay parang ilaw na sumisindi sa dilim ng isang taong halos sumuko na. Kung hinipo ng Diyos ang puso mo, marahil nais niya ring gamitin ka upang mahipo ang iba. At paano naman kung ang sagot ng Diyos ay hindi pa, kundi isang biglang pagbabago na kayang baguhin ang buong landas ng buhay mo sa loob lamang ng ilang araw? Isulat sa komento ang panalangin na ito. Panginoon, turuan mo akong tanggapin ang iyong kalooban. Ang simpleng hakbang na iyon ay maaring maging susi ng pagbubukas ng bagong pintuan espiritual sa iyong buhay. Sa susunod na bahagi, tutuklasin natin kung paanong ginagamit ng Diyos ang mga hindi inaasahang sagot upang ilagay tayo sa mga daan na hindi natin kailanman pipiliin mag-isa at kung paano ito nagiging pinakadakilang biyaya ng ating kwento. Hanggang dito naiintindihan natin na maaaring sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng katahimikan, ng isang hindi o ng isang hindi pa ngayon. Pero may isa pang uri ng sagot na lalong nakagugulat kapag binabago niya ng lubusan ng direksyong akala natin ay dapat nating tahakin. Isang malalim na halimbawa nito ay nasa Gawa 16:6-10. Si Pablo at ang kaniyang mga kasama ay nagplano na pumunta sa Asya upang ipangaral ang salita. Meron silang paninindigan, layunin at pusong handang magsakripisyo. Ngunit sabi ng Biblia, pinagbawalan sila ng banal na espiritu na ipangaral ang salita sa Asya. Sinubukan nilang pumunta sa Bitinia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni Jesus. At ng gabing iyon, nagkaroon si Pablo ng panaginip. Isang lalaki mula sa Macedonia ang humihingi ng tulong. At doon niya naunawaan na roon sila tinatawag ng Diyos. Pansinin ang nangyari, may sariling plano si Pablo, ngunit 2 beses itong hinarangan ng Panginoon bago binuksan ang tamang pintuan. At kung ipinilit ni Pablo ang maling landas, baka hindi nakarating ang ebanghelyo sa Europa nung panahong iyon. Ang pagbabago ng direksyon ay parang hadlang, pero sa totoo'y simula pala ito ng mas dakilang plano. Ganyan din ang Panginoon sa atin. Madalas niyang isara ang mga pintuang mukhang maganda, putulin ang mga ugnayang inakala nating mahalaga, at alisin tayo sa mga lugar na akala natin ay doon ang ating kinabukasan. Sa sandaling iyon, masakit, nakakalito, minsan nagdudulot ng pagdududa. Ngunit paglipas ng panahon, makikita natin na iyon mismo ang kamay ng Diyos na nagprotekta at muling naglatag ng daan tungo sa mas higit. Baka ikaw mismo ay dumadaan sa ganoong sitwasyon ngayon. Humiling ka ng promosyon kapalit ay natanggap mo ang pagtanggal sa trabaho. Hinanap mo ang katatagan, ngunit dumating ang pagbabago. Nagplano ka ng kapayapaan, ngunit dumating ang digmaan. Subalit ang mukhang kaguluhan ngayon ay maaaring maging entablado ng isang dakilang patotoo bukas. Tingnan mo si Jose sa aklat ng Genesis. Nangarap siya ng kadakilaan, ngunit ang sagot ng Diyos ay nagsimula sa pagtanggi, pagkaalipin at pagkabilanggo. Sa paningin ng tao para bang iniwan siya ng Panginoon. Ngunit bawat hindi, bawat saradong pinto, bawat biglang liko sa landas, yun pala ang mga hakbang na unti-unting nagdala sa kaniya sa trono ng Ehipto. Hindi sumagot ang Diyos gaya ng inaasahan ni Jose, ngunit tumugon siya sa paraang nagligtas, hindi lang kay Jose, kundi pati sa buong bayan. Ito ang esensya ng gabay ng Diyos. Hindi niya ibinibigay ang daang gusto natin, kundi ang daang kailangan natin.
Hindi siya sumasagot para pasayahin ang ating kagustuhan, kundi para tuparin ang kaniyang layunin. At kapag nilingon natin, makikita nating pati ang ating mga luha ay may papel na ginampanan. Kaya huwag mong maliitin ang biglaang pagbabago sa buhay mo. Huwag mong sumpain ang mga pintuang nagsara. Huwag mong questionin kung bakit gumuho ang isang plano. Maaring doon mismo gumagalaw ang di nakikitang kamay ng Diyos upang ihanda ka sa bagay na hindi mo pa nakikita. Ang sikreto, magpahinga at magtiwala. Kung isinara niya, hindi pa yon ang tamang panahon. Kung binago niya, mas mabuti ang kanyang inihanda. At kung hindi pa niya ipinapakita, kailangan mo pang maghinog bago tanggapin. Pero ang tanong, paano natin matututuhan na kilalanin kung dumating na ang sagot ng Diyos? At paano kikilos kapag iba ito sa inaasahan natin? Isulat mo sa mga komento ang isang maikling pahayag ng pananampalataya. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong direksyon. Ang simpleng gawaing ito ay maaaring paraan upang ihanay ang iyong puso sa banal na layunin. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, tutulungan kitang makita kung paano makilala ang tugon ng Diyos sa gitna ng mga hindi tiyak at kung paano gawing estilo ng pamumuhay ang pamumuhay na pinapatnubayan ng Espiritu. Kung umabot ka hanggang dito, gusto ko munang batiin ka. Iilan lang ang nakakayanan na manatiling nakikinig hanggang sa dulo ng isang napakalalim na mensahe. Ipinapakita nito ang isang bagay na mahalaga. Hindi ka narito ng aksidente. Nanatili ka dahil may gutom sa espiritu sa loob mo. At ang uhaw na iyon para sa Diyos ay isa sa pinakamagagandang palatandaan na siya'y kumikilos na sa buhay mo. Ngayon, natutunan mo na ang mga sagot ng Diyos ay hindi laging tugma sa inaasahan ng tao. Minsan ang sagot niya ay, minsan hindi, at kadalasan hindi pa. Pero sa lahat ng pagkakataon, ang sagot niya ay laging perpekto dahil galing ito sa isang ama na hindi nagkakamali at nakikita ang lampas sa abot ng ating mga mata. Baka ang panalangin mo hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Baka nararanasan mo ang tila katahimikan ng Diyos. Pero tandaan mo ito, ang katahimikan na iyon ay hindi pag-abandona, kundi pag-aalaga. Ang paghihintay na iyon ay hindi pagkalimot, kundi paghahanda. At kahit ang hindi na natanggap mo ay maaaring pinakamalaking pagliligtas sa buhay mo. Ngayon, nais kitang anyayahan na gawin ang isang bagay. Magsulat ka sa comments ng isang deklarasyon ng pananampalataya. Pwede itong simple, basta galing sa puso. Isulat mo ang mga katulad ng, tinanggap ko ang salitang ito, nananampalataya ako sa pangakong ito. Handa na akong maranasan ang bago mula sa Diyos kapag ginawa mo ito. Hindi lang ito basta komento sa isang video. Isa itong gawaing propetiko. Isa itong deklarasyon sa harap ng lahat at sa harap ng langit na tinatanggap mo ang direksyon ng Diyos kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan at huwag mong itago ang mensaheng ito para lang sa iyong sarili. I-share mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan. Isipin mo ang isang taong ligaw, walang direksyon, desperado para sa sagot. Ang simpleng pagpapadala ng video na ito ay maaaring maging binhi ng kaligtasan sa buhay niya. Tandaan, isang salita lang ang pwedeng magbago ng buong buhay at ikaw ang maaaring maging instrumento na gagamitin ng Diyos para itanim ang salitang iyon. Kung subscriber ka na ng channel na ito, alamin mong bahagi ka ng isang buhay na komunidad espiritual. Sa tuwing bumabalik ka rito, nakikisama ka sa daandang tao na sabay-sabay naghahanap ng kaaliwan, pag-asa at pananampalataya. Ikaw ay kabahagi ng pamilyang ito, pero kung hindi ka pa subscriber, kailangan kong sabihin ito, huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mong ipagwalang bahala ang tawag na ito. Bawat video na ibinabahagi namin dito ay bahagi ng mas malaking plano. Plano ng Diyos para patibayin ang iyong pananampalataya at gabayan ng iyong mga hakbang. At kapag hindi ka nagsusubscribe, maaaring mawalan ka ng susunod na salita na siya mismong sagot na hinihintay mo. Kaya gawin mo na ito ngayon. Mag-subscribe ka at i-on ang notifications. Hindi para sa akin, hindi para sa channel, kundi para sa iyo at sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos.
Naniniwala ako na ang mga susunod na video ay magiging parang mga kabanata ng isang banal na plano. Bawat isa nagdadala ng higit pang liwanag, kaliwanagan at gabay para sa buhay mo. At kung mananatili ka kasama namin, mapapansin mong hindi ka lang nanonood ng mga video. Naglalakad ka sa isang espiritual na paglalakbay na inihanda mismo para sa iyo. Kaya tatapusin ko ito sa isang katotohanan, sumasagot ang Diyos. At kahit hindi ayon sa gusto mo ang sagot, laging ayon ito sa tunay mong pangangailangan. At iyan ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal na maibibigay ng isang ama sa kanyang anak.